Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFW sa Randall. Hello, good morning, happy Saturday, araw ng Pitsad Otso pala sa buwan ng Pebrero at malapit na ang Valentine's Day at magkakaroon na ng intensity number 10. Ano? Super lindol sa mga hotel, motel, resorts, at kung saan-saan pa sa mga kubo. Naku, pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon dito. May race back na ngayon kay Martin Romualdez sa wakas. Kakasuhan ng falsification of public documents. Ang kakaharapin daw ni Martin Romualdez. At ang kasama pa niya na kakasuhan ay si Saldico at ang majority floor leader Sambuanga Solon Manix Dalipi. So ayon dito Davao del Norte Representative Lawyer Pantaleon Alvarez announced in a media forum in Manila Saturday morning, February 8, the filing of criminal charges against Speaker Martin Romualdez, yun na nga, si Saldico at saka si Manix Dalipi, for alleged falsified insertion in the 2025 national budget worth of, grabe, 241 billion pesos. Wow! Hindi pa, so ibig sabihin talagang hindi pa nabusog si Martin Romualdez doon sa kanyang akap na wala sa tawag dito. Wala sa konstitusyon na 26 billion pesos na inaprubahan doon sa Senate ni Grace po at saka ni Chis Escudero at iba pang mga kasama doon sa BICAM. So ito na naman, may insertion. Grabe ka, Martin Romualdez. Hindi mo yan madadala. Tingnan mo si Insil Lagman na namatay. Anong baon? Wala. Hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan ninyo. Kahit pa sabihing tanyag kayo sa kayamanan. Madadala nyo ba yan? Hindi. So ngayon, mabuti na lang. At kakasuhan na to, no? At sana din gugulong din ang kaso ni Martin Romualdez doon sa tawag dito. Sa Delaware, no? Court doon sa US, yung sa Okada. So mabuti naman mga lalabs, mga vayots dahil kakasuhan na ang animal na to. Yung iba pa dyan, magsitakas na to. Lalo na sila sino ba yan? Yung kanyang inalis na dyan na pagiging House Committee of Appropriations Saldico. Wala na yan siguro sa Pilipinas. Ando na yan sa ibang bansa. Mga trillionaire na ang mga animal, mga putang inang yan eh. Dahil sa kaban ng bayan. At kapag hindi yun manalo, Martin, tatakas to. Mga lalabs, mga bayan, hindi na yan titiras Pilipinas. Man, bumili na nga, di ba? Di umano ng private jet, mga helicopter, mga yan na ang sasakyan nila pa. Palayas ng bansa, patakas. Ay, naku po, Diyos ko, ang Pilipinas talaga. So, nakaganti din. Balos-balos lang ba? Bilog ang mundo. Pina-impeach ninyo si BP Sara. Kinasuhan din kayo ngayon. Tapos, yung ICC, wala na. Frozen na, nag-freeze na. Na-freeze na ang assets at saka properties ng ICC sa US dahil andun yung may pinakamalaki na tinagong yaman ng asset at saka properties ng ICC sa Amerika. Na-freeze na ni Trump ngayon at tawag dito, wala na silang pambato, panakot sa mga Duterte, ICC na kahit hindi naman talaga takot si Duterte doon. Ilang beses sinabi yun ni Tatay Digong na ICC, ganyan. Ginawa lang nila yung panakot-takot. So ngayon natuldukan na yun at dito na naman ngayon. At hindi pa ito tapos dahil pinagpapaliwanag ng Korte Suprema itong si Martin Romualdez, si Chis Escudero ng Senado, Kongreso sa Kamara si Martin at yung Malacanang, Lucas Bersamin about dito sa
i-final nga nila ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ongab na ano ba ito yung mga insertion dyan sa bicameral. So, itong ngayon, si Pantaleon Alvarez, kasama niya dito, si Attorney Jimmy Bondoc, natatakbo din pagka senador. So, good job sa inyo. At yung mga iba pa dyan, dapat pati yung mga pumirma dyan ha, sa BICAM, kasuhan din ninyo.